Magandang araw, sambayanang Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating programang Bigwas ng Agila. Hindi ko po muna makakasama ngayon ang ating kapartner at katandem sa programang ito, si Dr. Lorraine Maribadoy, at mayroon po siyang inaasikaso na isang schedule. Pero sasamahan po natin sa gabing ito sa ating talakayan na napakahalaga sa mga pagbubunyag at pagpapaliwanag ang dating cabinet secretary sa gobyerno at naging kongresista sa Quezon City at sa party list, at ngayon ay kasama ni Ka Eric at ng malawak na hanay ng mga mamamayan sa paninindigan at pagsusulong ng demokratikong oposisyon ng mga mamamayan laban sa kabulukan at mga katarantaduhan sa kasalukuyang administrasyon. Siya po ay tinatawag kong Brother Congressman Mike Defensor. Welcome sa Bigwas ng Agila, Congressman Mike. Pagbati po ninyo. Yes, Brother Eric, magandang gabi sa iyo at sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig. Siyempre kay Doc Lorraine din, magamat din natin kasama. Nung huli, Brother Eric, ikaw ang wala dito eh. Kaya gumaganti siguro si Doc Lorraine. Pero maraming salamat sa mga programang katulad nito upang magbigay ng mga impormasyon, edukasyon sa ating mga kababayan at lalo tigit yung mga kasalukuyang mga issue na kinakaharap po natin, mabigyan ng paliwanag kung ano ba talaga to. At syempre, Ka Eric, siguro tinalo mo lang ako sa paramihan ng kaso. Maraming salamat sa iyo at sa iyong pakikipaglaban para sa ating bayan. Thank you so much, Congressman Mike, for joining today sa episode natin. Thank you so much also for giving us inspiration na hindi ka nagpapatinag, pati si Ma'am Julie, yung wife mo, at ang pamilya mo. And of course, maraming salamat sa iyo at kay Tatay Rani at sa kina Kong Jing sa inyong pagtulong din sa pag-agapay sa akin na may tawid ko po ang 6 na mga kaso, 6 live cases, Congressman Mike, na isinampa po laban sa akin. Pero kanina napanood ko yung Facebook live mo. Yes. At napakaganda ng mga pagpapaliwanag mo live doon sa area kung saan parang naging building official at architect, engineer, si Matibag na magkaroon siya ng briefing niya tungkol sa lugar kung saan ikaw mismo ang nag-o-occupy. And then marami kang mga pinuntuhan doon, including ang pagkondisyon ni Matibag na sabi mo, inihahanda niya ang isang kaso na napakasama laban sa iyo at sa iyong pamilya. Pakipaliwanag po, Congressman Mike, sa ating mga mamamayan, itong unlimited na atake at harassment na ginagawa sa iyo ng gobyerno ni Marcos at nila Romualdez, at ngayon, ang kanilang paboritong tagapag-atake ay si Matibag ng NBI. Go ahead po, Congressman Mike. Yes, Ka Eric, katulad ng nabanggit ko, alam mo itong si Attorney Melvin Matibag, napakatanga niyan, yung sinabi ko kanina. Kasi natatawa naman ako, nagpresenta sila ng isang plan, nung engineering plan, nung building, at sinasabi nila dito daw yung aking opisina, dito daw yung ganito. Hindi ko alam kung ano ang parang pinapatunayan, ang pinapalabas ata nila na yung building plan ay hindi namin sinunod. Una sa lahat, ang mga building plans na yan, ang City Engineering Office ng Pasig ang nag-approve niyan sa Ortigas. Hindi ko maintindihan bakit naging problema bigla ng NBI kung sinasabi nga niya na hindi namin sinunod yung building plan. Hindi ko talaga maintindihan. Sabi ng reporter kanina, sir, yung building plan daw hindi nyo nasunod. Ano? Sabi ko, ina-approvehan yan eh. Hindi ka pwedeng magtayo. O kako sa kanya, pakisabi na rin kay Atty. Matibag, pakireport na rin niya. Kasi yung MMDA nagrereklamo may basura. Ang ibig sabihin, Ka Eric, bakit naging problema ng NBI yan? Anong problema ng NBI sa isang engineering plan o kung ano man yung nagiging problema sa isang lugar? Ang problema nila bilang National Bureau of Investigation at isang prestigious na institusyon ng ating gobyerno ay tingnan yung malalaking krimen. Diba? Hindi yan localized. Talagang tinitingnan nila yung mga organized crimes, yung mga nangyayaring problema natin sa krimen ng, let's say ngayon, cyber crimes, ang dami-dami natin nakikita. Yan ang problema ng NBI. Pangalawa, at tinggit sa lahat, di ba ang NBI dapat ginagamit sa ngayon sa pinakamalaki at pinakamalawak na korupsyon? Tama. Doon nila gamitin yung mga ahente. Doon nila gamitin yung kanilang poder. Doon nila gamitin yung kanilang kakayahan para matulungan nila yung taong bayan na ma-recover yung mga pera.
na ang nangyayari sa atin, Eric, tayo kinakasuhan. Tayo Opo. nagsasalita sa korupsyon. Sa atin ng, para bang ang ginagamit ang puwersa ng gobyerno, ang lahat ng institusyon at ahensya, para tayo ang gipitin. Nasa tingin na maling-mali. Kaya ako kanina pinakita yung building, para magka-ideya yung mga tao. Paano magiging organized o human trafficking? Kasi parang pag human trafficking, sinabi mo may panggigipit, talagang ano yan, prostitution din, na yan ay mayroong mga pinipilit. Ganyan yung definition niya eh. Pero kung titingnan mo yung lugar, bukas yung lugar. Open area siya, nakapunta na ka na doon, Eric, may mga bisita na rin ako nakapunta doon. And pag tinignan mo yung buong lugar, may iba't ibang mga lesor. No? Kaya, di ba, nandyan yung 7-Eleven, nandyan yung Korean restaurant, nandyan yung ilang opisina. Ang ibig bang sabihin, pag may nagsabu doon, may kasalanan ako dahil lesor namin sila? O ang ibig ba sabihin, pagka may sumaksak doon, dawit kami dahil kami ang may-ari ng property? Kaya ako pinakita para makita ng tao, ano ba talaga yan? At ano nga sabi ko kay Eric, di ba? Pumunta ka ngayon dito sa Quezon City. Ang dami-daming mga KTV bars. No? Sabihin mo na yung panglalaki na mga KTV bars, di ba? Pero wag na tayo doon kasi establishment ang pag-usapan natin. Andyan ang Soler, nandyan ang Okada, nandyan ang mga sa Resorts World. Hindi ba sabihin may alam yung may-ari ng building? Yes. Alam ba nung may-ari ng building kung ano yung sitwasyon ng bawat aktibidades ng lahat ng mga nag-lesor nila doon sa kanilang lugar? So, yan yung punto ka, Eric, sa pinapalabas ni Matibag. Ang gusto niya talaga gawin, non-bailable ang crime para makulong ako. Ang gusto niya, gipitin ako, wag makapagpiyansa. Pero alam naman natin, mananalo kami sa kaso, wala silang kakaso-kaso. Pinipilit nila, katulad ng kaso namin ni Marcoleta, na magkaroon ng kaso na hindi ka makapag-bail at makulong ka. Kasi, Eric, patuloy tayong sumisigaw eh. Bakit? Patuloy natin inaalalayan yung 18 Marines. Di ba yung nauna, Sergeant Gatesa? Tayo ngayon patuloy na nagsasalita. Bakit ko inaalalayan yung 18 Marines? Sa lahat ng mga nagsalita tungkol sa korupsyon, except for Saldico, sila ang may direct hand ng delivery ng pera. Correct. Sila ang direktang nakakaalam kanino binibigay ang pera. Ano ba ang nature ng perang to? Hindi pa natin alam. Saan ba nakuha ang perang to? Hindi pa natin alam. Ang makakaalam niyan, si Saldico, si Mark Tiksay, at saka si Paul Estrada. Yan, Eric, ang ayaw nila sa atin. Pati sa'yo. Ayaw nila tayong magsalita tungkol sa korupsyon. Ano ang masama sa ginagawa natin? Ano ang mali sa ginagawa natin na nilalabas lang natin ang saloobin ng milyong-milyong Pilipino na naghihirap, nagtatrabaho, nagpapagod, at madidinig nila yung buwis nilang binabayad, ginamit pala sa Ghost Project. Ang estimate is 1.5 to 1.7 trillion pesos. Flood control pa lang, Erika. Flood control pa lang. Hindi pa natin alam kung may kontrata sa gamot. Kung meron silang ginawang anomalya dyan. Kung may billion din po ang hinahanap sa flood, yung tinatawag na farm-to-pocket roads sa Department of Agriculture. At binanggit mo rin one time yung sinasabi mo, yung mga irrigation projects, irrigation. Malaki ang project yan, Congressman Mike. Pero may tanong kami sa iyo kanina napakinggan ko bago ka mag-onboard. Yung sinasabi ni Matibag, parang he is trying to set up yung body of evidence para sa tsorya niya na ikaw ay nasasangkot at ang pamilya mo sa deliberate na practice ng human trafficking, which is napakasamang krimen, sabi mo nga, at yan ay magiging non-bailable. And wala naman siya sa posisyon to interpret building layout, engineering design, at kung ano pang mga bagay na nasa poder dapat yan ng local government ng Pasig at ng building official ng Pasig. Pero pinangunahan niya, laying down the grounds na may sinabi pa siya that on Friday, they're going to file charges against you na parang winawarningan ka at tinatakot ka na. Yan ang style ni Matibag, barumbado,
at talagang walang paggalang at pagrespeto sa mga tamang proseso, pati na po sa diwa ng batas. How do you like to react dito sa he's trying to brief the media na talagang itong negosyo ni Mike Defensor at ng pamilya niya ay sangkot ito deliberately sa pag-lay down ng human trafficking? Gaano kasama ito at gaano ito ka material on your defense itong ginagawa niyang premeditated na planning of attacking you using the human trafficking case na ipafile niya? Unang-una ka, Eric, nagkamali siya. Kung akala niya matatakot niya ako at yung ating mga kasama, nagkakamali siya. Dahil tayo alam natin na yung mga sinasabi natin ay nasa tama. Wala tayong ibang sinasabi kundi panagutin ang mga nagnakaw sa gobyerno. Wala tayong ibang sinasabi kundi ibalik yung perang nakulimbat sa pondo ng bansa. Binanggit mo kanina yung irigasyon at babalik ko lang. Isipin mo ngayon El Nino. Kung sana ang irigasyon, hindi nila binaboy ang mga proyekto o yung flood control, ngayon umuulan na naman, hindi nila binaboy. Doon na lang sa irigasyon, sana may tubig ang magsasaka. Correct. Doon naman po sa flood control, kung di nila binaboy, kung tayo ngayon ay malalakas na naman ang ulan, sana walang mga masisirang kabuhayan, mga bahay, at walang mga maapektuhan, mamamatay sa ginagawa nila. Tama. Lahat ng nangyayari sa korupsyon, ka Eric, may direktang epekto sa ating buhay. Ngayon, ang ginagawa niya, ka Eric, sa ilalim ng batas kasi, pagka ikaw may-ari ng building o kung anumang establishmento, ang sinasabi niya, knowingly, alam mo, no, na may ginagawang kalukan. Kasi hindi naman kami yun eh. Diba? Ano yan eh, lessor siya. Lessee. Siya ay nagrerenta ng lugar. Nagrenta siya ng opisina, 7-Eleven nandun, nagrenta yung restaurant na nandun, nagrenta yung isa. So parang pinapalabas niya, doon pala sa struktura, alam ko na. Oh, dito may exit, dito may hagdan. Kalokohan. Kalokohan. Dahil yung lahat ay batay sa building code. Dahil yung lahat ay batay sa approval ng city engineering. Kahit na yung building, ginawang ko ng gate at talagang sinara ko. Pag sinabi ng building code, bawal yan, kailangan may fire exit, hindi ko pwede. O yung fire exit, sabi niya may fire exit, dumadaan. Iniisip ko, anong ibig mo sabihin? Yung hagdan sa Senado ay escape route? Hindi daanan ng tao? Hindi pwedeng daanan? Pag may Kasi sunog nasa backdoor daw, Congressman Mike. Sabi ko, nakakita ba tayo ng fire exit na dapat nasa frontage? Dapat nasa gilid yan o sa likod talaga? May hagdan sa likod yan. talaga. Oo, kasi usually, ang entrance is usually open yan. At nakapunta ako doon Congressman Mike, tapos binanggit niya, deliberately daw, parang pinagplanuhan na magkaroon ng tago na negosyo. Very malicious and very dangerous ang kanyang binabanggit at pinapahiya na niya. Nagkakaroon na siya ng conclusion, hindi pa nabubuo ang case build-up at ang kanyang sinasabi na teorya ay nangangaladkad na siya ng kahihiya ng isang lehitimong negosyo at kasama po ang iyong pangalan dyan na Congressman Mike. Kasi nga ka Eric, ang problema niya kasi, yung flood control program, mismong sila sangkot. Almost 1.2 billion pesos ata yan. And in fact, ang daming mga kababayan natin sa San Pedro, di ba, nagbibigay ng mga impormasyon tungkol dyan sa mga ghost project o tungkol doon sa mga sinasabing proyekto na malaki ang kickback dyan sa San Pedro, Laguna. Kaya nga ayaw niyang talagang magkaroon ng paglilinaw tong hearing pa lang sa Blue Ribbon at maging ngayon, ginigipit niya ngayon itong mga tayo. Kasi talagang tatamaan sila eh. Isa pala sila sa pinakamalaki na nakakuha ng pondo sa flood control. Ngayon, kaya nga sinasabi ko kay Eric, kung totohanan ka NBI, o pagpalagay na, sabi niya, ito may krimen dito. Ang pinakamalaking krimen nga yung flood control eh. Paano ikaw ang nasa NBI na isa ka sa mga sinasabing may problema sa flood control projects? Isa kayo sa mga nagbenepisyo sa mga flood control projects. Lumabas pong informasyon na alala mo yung may tinatakot siya na gusto niyang bugbugin parang sa presento, yung video na kumalat na pilit niyang inareglo. Ang pinanggalingan pala noon, may negosyo siya at ang tao na yon at ang asawa niya, binili nilang lupa, parang road right of way, papunta doon sa binabanggit mo na flood control project. Tapos pinabayaran sa gobyerno ng doble-doble. So siya mismo involved sa ganitong scheme para doon makakuha siya ng dobleng copy
doon sa property na ginawang road right of way, binili nila intentionally para pabayaran sa gobyerno sa proyekto ng asawa niya. At yung proyekto na yon ay 1.2 billion mahigit na flood control na ngayon ay hindi makita ng taga San Pedro. Go ahead po, Congressman Mike. Yun ako ka, Eric, baka pwede mo akong bigyan ng dokumento dyan para ma-discuss ko rin yan, malaman ng taong bayan. Kasi nga, Sige. ang hirap na nangyari sa atin eh. Yung mga mismong involved sa flood control scandal, sila din yung nandyan nakaupo, di ba? Hindi ko nilalahat. Hindi ko nilalahat ha. Pero pagdating mo sa Kongreso, ayaw na imbestigan dahil may involvement sa flood control. Pati yung mga agencies magsalita. Pagdating mo sa Senado, ganun din. May mga involved sa flood control, ayaw din nila magsalita yung mga sundalo. Yung dito sa NBI, kay Tony Melvin Matibag, lumalabas na nga yan noon ko pa nakikita yung 1.2 billion na binabanggit mo. Ngayon na naglinaw sa akin, iba pala yung lupa. Iba pang lupa. Tayo magkakaroon ng maayos na investigasyon? Maayos na investigasyon dito sa korupsyon nangyari kung lahat pala dito sila involved. At ito ang pinakamalaking krimen sa atin. Kung meron dapat resolbahin ang NBI, di ba? Ang mga korte, maging ang ombudsman at DOJ, ay itong flood control. Isang taon na, kaya Erika, mag-iisang taon na. Hanggang ngayon, hindi tumatahimik ang taong bayan. Patuloy ang galit ng taong bayan dahil wala silang nakikita. Lahat palabas. Lahat na lang pagpapakita. O ano nangyari? Ang ahensya ng gobyerno, ginamit sa'yo. Kaya Eric, ginamit sa akin. Investigasyon, patawag, lahat. Kaso, biruin mo, ilang milyong piso ang ginagastos nila para sa mga kawani ng gobyerno doon sa ginagawa ng investigasyon na ang dapat tunay na investigahan nila ay yung korupsyon. Yeah. Ito ang pinakamalaking krimen. Hindi lamang ng ating sa kasaysayan natin. Ito na ang pinakamalaking krimen. Pinakamalaking corruption, scandal, and crime in our history. Dapat itong bigyan nila ng talagang pagtuon at ayusin nila. Well, of course, nung panahon ng diktadura, di ba, nagkaroon ng PCGG, tinignan yung mga assets, inimbestigahan. Pero ngayon, 1.7 trillion itong pinag-uusapan natin eh. Grabe ito, Congressman Mike. Times 3, times 5? Yung mga nakita nating korupsyon ng mga nakaraang panahon? Grabe ito. Congressman Mike, this is the biggest in the modern political history. At kaya nga, tatanungin kita doon sa binanggit mo. Maganda yung sinabi mo na ang mga nagtitistigo, ang mga nagboboluntaryo ng impormasyon, mga whistleblowers, tsaka yung sumusuporta sa whistleblowers, kagaya natin, tsaka yung naninindigan na labanan ang korupsyon at pandarambong sa gobyerno, tayong inaatake. Kita mo, ang daming ebidensya na inilabas ang mga dating sundalo at pati na ang 4 na karagdagan. Pati si Saldico, naglabas ng 5 na mga videos. Ni isa dito, walang inimbestigahan itong si Matibag. Walang case build up. Pareho lang sila ni Boying Rimulya. Ang hinahabol nila, yung mga naninindigan at lumalaban at nagpapalabas ng katotohanan. Gaano ito kabigat, Congressman Mike, para maunawaan ng mga taong bayan na ang mga naninindigan at nagbubunyag at ang mga lumalaban para mapatigil at mapapanagot ang mga sangkot sa pangungurakot ay siya ngayong hinahabol systematically ng gobyerno ni Marcos. At si Matibag ay naging isang rabid attack dog na walang nakakapagrinda sa kanya. How dangerous is this right now in our situation sa lahat ng pinagdaanan nating laban sa kilusang masa mula ng kabataan natin, mula sa panahon na inabot mo pang diktadura ng tatay ni Bongbong. At ngayon, gaano kaiba ito, Congressman Mike, sa karanasan mo? Una-una sa lahat, kay Eric, para lang malinaw sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon, ang nabilang ko mahigit kumulang 40 tao na magmula sa ating hanay ang kinasuhan. No? 40 tao na. Kasama ka dyan, kasama ako dyan. At lahat pa ng ating kasama, si Doc Lorin Badoy, lahat ng ating mga kasama, kinasuhan. Dahil nagsasalita tayo, I think Eric, ako siguro late pa ako pero kayo nagsalita kayo noong paman at ngayon nagsasalita kayo sa korupsyon. Ngayon, yung 40 na yan, ikukumpara mo doon sa kinasuhan nila, doon sa flood control, na talagang sinasabi natin pinakamalaking nakawan, pinakamalaking krimen dito sa ating bansa. Ang nakasuhan lang nila 6. Kasama na dyan, sa 6 na yan, si Senador Jinggoy at si Senador Bong Revilla. Doon sa mga kinasuhan pa lang 4, naging state witness pa si Henry Alcantara at si Yusek
Bobby Bernardo, Tsaka si Opulencia, tatlo na. Opulensya. Basta ang alam ko, nandiyan pa si Bryce, hindi lang binigyan to ng Hindi pa. state witness. So, 6 sa ating 40 na. Kung titingnan po natin itong mga nangyari sa atin, katulad nung magsimula, katulad ako, Kyrie, para lang malinaw sa taong bayan ha. Sa akin ho, nung naging tumakbo si Bongbong Marcos at si Inday Sara Duterte, ang katotohanan ka, Eric, nauna pa ako kay Bongbong Marcos. Wala pa si Vice President Inday Sara Duterte, ay binuo na yung Partido Federal. At ang sinabi niya sa akin noon, sumama ka sa amin. Dito sa Quezon City, ikaw ang maging tagapangulo ng NCR. Sumama ako sa Partido Federal. Nagkataon, nagsama si Pangulong Bongbong Marcos at si Vice President Inday Sara Duterte. Nagsimula ako magsalita noong lumabas si Sergeant Orly Gutesa. Yes. Nung magsalita, last year, si Sergeant Orly Gutesa, nagulat na ako sa mga binabanggit niya. Ang sabi niya, isang delivery, 46 to 52, kasi kinorek nung isang marine. Sabi niya, sir, hindi 46, 52 na maleta. Tama. Sabi ko, grabe. Tapos sabi niya, doon sa bahay ng Valle Verde, doon nagdi-deliver ng pera kung saan-saan nagagaling. Hindi namin kilala lahat, pero nanggagaling kung ano-ano. So ang thinking ko doon, Kyrie, kontrata. Pag may nabili kang kontrata, pumayag ang appropriations committee, dahil mo yung pera doon, nililista nila. Magmula doon sa Valle Verde, dinideliver nila kay Saldico sa bahay. Magmula kay Saldico, ibababa ulit yung mga muleta at i-deliver. Ang karamihan ay napunta kay Speaker Martin Romualdez. Correct. Tama ka, ni isang beses, kumuha ba sila ng CCTV, kumuha ba sila ng security log sa subdivision, sa Horizon, sa Valle Verde? Wala. Hindi nila ito inimbestigahan kahit konti. Ang delivery, ang sabi, 3 beses ang linggo. So, ito hong panggigipit ng ating mga kasama, Eric, makikita mo na, sabi lang, hindi, politika kayo. Paano nga ako naging politika? Kakampi ko nga yung mga yan kasama nga ako. Noong una pa lamang. Pero hindi rin ako... Kita namin, Congressman Mike, tumulong ka out of sincerity mo dahil naniniwala tayo that Marcos and Duterte tandem will bring changes, will bring the change, continuing change na binuo ni Pangulong Duterte. Nakita kita, kasama tayo. Nagsakripisyo tayo dyan. Wala tayong dahilan para sirain ang gobyerno. What we are fighting, tama kang binanggit mo, itong hindi na talaga tama, hindi na ito kayang tanggapin na makataong lipunan ang ganitong garapalan na pag-abuso sa pundo at pagnanakaw. Kaya nga sabi ko, nagulat kami nang lumabas ka last year because you keep your silence. Patuloy kang nagtahimik kahit alam namin naghahapdi ng puso mo sa nakikita mo mga pagsingaw ng kabulukan until you found out na talagang napakalala pala. Yung binabanggit mo kay Gutesa pa lang, hindi mo pa nasumpungan ang 18 former Marines, former soldiers na mas detalyado at malawak ang kanilang nalalaman sa direktang partisipasyon. So we are correct na this has nothing to do personally against Marcos or Romualdez. This is something that the nation must know and we have to look for justice para sa ating mga kababayan. Tama ba kami, Congressman Mike? Yes, tama ka Eric. Kaya nga, nung nagulat ako nung lumabas pa nga si Sergeant Gutesa, ang sumunod na lumabas ay si Saldico. Oo. Nagkwento bigla si Saldico. Hindi lang yan ang nangyari. Ito yung delivery ko ng pera. Ito yung ginagawa ko. And ka Eric, alam mo naman naging congressman ako. Nagkabinete ko, katulad ng pakilala mo sa akin. Walang magiging chairman ng Committee on Appropriations kung hindi ka tao ng presidente. Kung hindi ka tao ng Speaker of the House. Speaker of the House. At napakalaking poder yan sa paggawa ng budget na nag-uusap kayo kung ano yung mga kailangan na priority ng budget. Kaya nung makita ko yung nagsalita si Saldico, doon ako unang nagsalita. At ngayon kay Eric, anong ginagawa nila? Ginagamit ang ahensya ng gobyerno. Sa ngayon, si NBI, si Attorney Melvin Matibag. Kaya nga sabi ko sa mga taga-NBI, huwag po kayong sumunod dyan. Alam ko sa loob ng mga taga-NBI, matatalino mga yan. May respeto sa institusyon yan. Marami nga sumama dyan. Dahil sa prestigyo ng National Bureau of Investigation. Nako, naintindihan ko po kayo, wag po kayong mag-alala. Pero alam nyo rin kung gaano kabobo ang ginagawa niyan. At alam niyo rin kung gaano ang ginagawa niyang panggigipit sa mga tao. Ang ginagamit nila ngayon ang ahensya
nagkaso ngayon kami ni Marcoleta plunder no sa Ombudsman's Office. Merong mga kasong investigasyon ginagamit maging ibang ahensya ng mga government agencies. Talagang sinizero nila, tinatarget nila lahat ng kumakalaban at nagsasalita sa korupsyon. Pero Eric, simple lang naman eh. Kung walang kinalaman ang Pangulo sa korupsyon, kung sinasabi nilang siya ang nagsimula at nagpapaimbestiga, bakit hindi niya pabayaan magsalita lahat? Exactly. Bakit hindi niya ipitin yung mga dapat ipitin? Bakit hindi niya sabihin, ikaw Martin ginawa mo yan. Inabuso mo yung pagiging nasa posisyon na bilang speaker kita. Alam mo na wala ako dyan. Ngayon magdusa ka. Eric, Mike, tahimik na tayo Ito yung mga problema. Lumabas na lahat ng Marines. Ito lahat na may mga kaso. Ito na perang nakuha ko. Ito ibabalik ko sa daang bayan. Di sana tahimik. Tapos nangyayari Eric, hindi. Ang lahat ng panggigipit nila at lahat ng ginagawa sa atin. Diba? Bakit kami na nagsasalita ang inyong ginigipit? Kung walang alam si Presidente Marcos, kung hindi siya involved sa korupsyon na sinasabi niya, kung hindi siya mastermind, pabayaan niya magtuloy ang tunay na investigasyon. Pabayaan niya makita ng tambayan ang katotohanan. At mula sa katotohanan iyon, bigyan niya ng hustisya ang taong bayan. Bigyan niya ng hustisya yung kinabukasan ng bawat batang Pilipino. Alam mo Eric doon pa lang sa Senate, nakita ko na doon sa Senate Blue Ribbon Committee, yung grabing awayan, ngayon lang natin nakita. Aaresto si Bato, nagkaroon ng lusuban, may barilan. Sabi lang, magulo daw yung nag-walkoutan, magulo daw ang minority. Hindi ho yan. Ang gulo ay dahil sa Blue Ribbon. Ang gulo dahil ayaw nilang marinig ang mga sasabihin ng tao. Ayaw nilang makita yung video, ayaw nilang makita yung pictures. Nako, Eric, pagka tinilad-tilad mo yung sinabi ng Marines at gagawin ko yan, aayusin ko, at matutugtong-tugtong ko yung iba sa sinabi ni Saldi, makikita mo yung buong kwento kung paano yung nakuha na nangyari. Mali tao, 1 bilyon. Ano naman, eto Eric, ating dalawa, anong mahihita ng mga Marines na magsalita? Sila nga rin, alam mo Eric, ang dami na nilang kaso. Yes. Sila mismo kinasuhan, kaliwat kanan. At iba-ibang lugar pa, Congressman Mike, kawawa nga May sa Palawan pa yata si Alvarez, sa Iloilo si Janet Garin. Kawawa nga kasi siyempre they have to attend there the preliminary investigation at kung umakyat ng kaso, pupunta sila doon. Napakalaking perwisyo ito, Congressman Mike, like sa atin. Ikaw din, tinatanong kita ngayon, Congressman Mike, pati si Mrs. mo, si Ma'am Julie na napakabait, napaka-simpleng tao, namumuhay kayo ng patas at direkta, wala kayong involvement sa katarantaduhan dito sa mga gobyerno na transaksyon na to, at ikaw ay established ka na, made ka na, pati anak mo, minention pa kanina ni Matibag, yung corporate or board secretary daw ninyo, na dapat na maimbestigahan at madala sa kaso. Tama yung punto mo Anong makukuha namin dito na tinataya namin ang buhay namin, pamilya namin, ang aming lehitimong kalagayan na hindi naman kami kalaban ng gobyerno. Kami po ay lumalaban sa katiwalian sa gobyerno at tumutulong na magreforma. Congressman Mike, gaano kabigat sa iyo pati ang mga legitimate businesses ng pamilya mo ay halos wasakin na at walang pakialam si Matibag kay sirain niya pamilya mo, sirain niya pagkatao mo, basta magamit niya lang ang kanyang pagkaabusado sa poder. Paano ito, Congressman Mike, kung itutuloy nila ang pagsasampa ng gawa-gawang kaso? Yung isa-isa sinampa na yata yung plunder, dinamay ka pa si Senator Marcoleta. How are you ready about this, being one of the recognized leaders of the democratic opposition movement of the Filipino people right now against a very clearly corrupt and morally bankrupt government that we are fighting against, or the leaders nila ng buong gobyerno? How are you ready about these challenges? Eric, eto malinaw sa aking puso at malinaw sa aking isipan. Kung ano man ang naipon namin, kung ano man ang meron kami ngayon, yan ay hindi galing sa nakaw. Hindi ko lang alam kung saan lang galing ang pera ni Attorney Melvin Matibag. Yun. At kung kaming mga nagnenegosyo at nagsasalita, gigipitin ninyo. Ako, kaya ko Eric, maawa kayo doon sa mga empleyado. Maawa kayo doon sa mga walang alam. Pangalawa,
Kung talagang wala kayong tinatago dito sa sinasabing korupsyon, harapin ninyo. Sumagot kayo, huwag kayong manggipit. Si Atty. Matibag ka, Eric, wala na yan. Sabi nga ni si Franco Mabata, sabi niya, yung kaluluwa niya na ibenta na sa demonyo. Iba na yan mag-isip. Oo. Ang akala niya may maniniwala pa sa kanya. Ang akala niya, pwede siyang paniwala ng taong bayan. Pinuhin mo naman ka, Eric. Pumunta siya sa Senate Committee hearing. Ang ginawa niya, siniraan lang niya ang 18 Marines. Correct. Ni wala siyang sinabi na, may katotohanan po itong sinabing pag-deliver ng pera, ito po yung CCTV. Ni isang ebidensya doon sa binanggit ng Marines, hindi niya binanggit. Ang binanggit niya, puro paninira. Dishonorable discharge, binigyan ng pera, gano'n. Talagang pangapi. Hindi niya naiisip, ang mga Pilipino hindi naniniwala sa kanya. Yes. Kasi alam ng Pilipino, yung mga sundalong yon kaawa-awa. Tumataya at nakikita lang may problema. At may mga sundalo pa silang kasama na magsasalita pa. Tuloy-tuloy pa to kay Eric. Habang lumalapit na 2028, dumadami ang naglalakas loob na magsalita. Sa ngayon ka Eric, marami pang takot eh. Sa ngayon natatakot sila, baka magaya sa'yo. Baka magaya sa akin. Kakasuhan tayo. Oo yan. Pero ka Eric, naniniwala ako, habang lumalapit ang 2028, lalong marami ang magsasalita at lalabas tungkol dyan sa korupsyon na ginagawa nila. At naniniwala ako dyan sa ginagawa ni Atty. Matibag, marami din ang lalabas tungkol sa ginagawa niyang korupsyon sa kanyang lugar. I agree. Congressman Mike, down to the last two questions. I know you have something else to attend to, pero nonetheless maganda na pinagbigyan mo yung talakayan nito at nilinaw mo. Number one, is Mike Defensor and the group that you are and we are involved sa pagbubuo ng demokratikong oposisyon, mapayapang mga pagkilos at mga kalayaan sa pagpapahayag ng ating saloobin at mga pananaw sa mga issue na ito, are we doing this for destabilization to overthrow the government at kaya tayo ginagamitan ng tinatawag na weaponization of law at ang mga pagsalaula sa institusyon ng demokrasya ginagamit pating batas iniikutan laban sa atin. Destabilizers daw tayo. Yun yata ang konsepto ni Marcos Jr. at ng kanyang gobyerno o administrasyon patungkol sa atin. Your reaction to that? Kaya Eric, pinapalabas nila na destabilizer tayo. Kasi sa ngayon, pag nagsalita ka ng ayaw nilang pakinggan, nagsalita ka sa korupsyon, destabilizer ka na. Sana naman ang gobyernong to maintindihan nila na wag sanang umabot sa punto na mamundok si Ka Eric at mamundok din si Mike Defensor. Yeah, ang gusto namin ay isang demokratikong pamamahayag. Ang meron lang po kami ng Ka Eric ay boses para sabihin kung anong nangyayari sa bansa. Kuminsan Ka Eric, pag tinitingnan mo, kinakasuhan tayo, no? Pero isipin mo, si Tatay Digong, kinasuhan nila, dinala sa dahig. Hindi ko pinaparehas, pero yung sakripisyo ng tao, yung kanyang inaalay sa ating bansa at yung ginagawa sa kanya na talagang biruin mo, yung ama ni Bongbong Marcos, siya nagpalibing. Ilang presidente dumaan? 3, kung di ako nagkakamali. Hindi sila pinansin, hindi pinakinggan ang kanilang karaingan. Masama ang naging sitwasyon ng kanilang pamilya at lalo tigit masama ang kalagayan kung saan man nila nilagay si President Ferdinand Marcos Sr. na nandun lang, nakaratay. Pero si Pangulong Duterte, sinabi niya hindi, tama na yan. Ilibing natin ng maayos, dati siyang presidente, bilang respeto, ilibing. Madami nga dilawan, nagagalit, di ba? Sinasabi, insulto to, masama to, kung ano sinasabi, pero sabi niya hindi, magkaisa tayo. Pero bagamat gano'n ang ginawa ni Pangulong Duterte, nung umupo yung anak, siya naman hinuli, kinidnap at dinala sa ibang bansa upang doon ikulong at doon magkaroon ng paglilitis sa kanya na pwede naman dito. Dahil yung mismo binabanggit ng batas ng Crimes Against Humanity, pwede naman dito yun. I-hearing at may batas tayo tungkol dyan. Pangalawa kay Eric, kung titingnan mo, si Ninoy Aquino. Alam mo, pag binasa mo yung kaso niya, no, ang bigat. Ang kaso ni Ninoy Aquino, murder. Illegal possession of weapons, and saka of firearms, at saka yung kaso niya ay rebellion, no? At nasintensyahan to
ng firing squad, no, ng death penalty. Death by musketry. Yes. Kaya kung titingnan natin, hindi natin maaaring kumpara ang sarili natin sa mga taong yan. Sila ay bayani at sila ay maalala ng kasaysayan. Pero alam din natin yung aral ng kasaysayan na pag nagsalita ka ng tama, pag nagsalita ka ng totoo, pag nagsalita ka para sa bayan, darating ang araw, makikita ng kasaysayan at ng taong bayan kung anong katamaan ang sinasabi mo. At siguro, para sa akin, Eric, yun lang yung aking sinasandalan. Na dumating ang panahon, alam ng aking pamilya, alam ng aking anak, na nakipaglaban ako para sa tama. Malalaman nila, uy, kasama mo pala si Eric. Kayo pala yung mga lumaban noon. Sunod-sunod ang kaso nyo. Ang Eric, hirap na hirap magpiyansa. Hindi alam kung saan kukunin ang pagpiyansa niya. Di ba? Pero ito yung ating pagmamahal sa bansa eh. Umabot tayo Eric bilang aktivista, pumunta tayo sa punto na ibibigay na natin ang buhay natin. Dahil ito yung paniwala natin na tama para sa ating bansa. Ano pa ngayon? Sa edad nating ito, alam natin talaga at nakikita natin yung mga pagkakamali ng korupsyon, kung paano nahirapan ng taong bayan at kung paano ninanakaw ang kanilang kinabukasan. Kaya Eric, laban po tayo, maging matatag tayo at parati tayong magkasama sa madaming laban, hindi lang ngayon at sa darating na panahon. Congressman Mike, please give our embrace to your family, sa wife mo, sa anak mo, na they're still with your by your side and they're still with your struggles. Kagaya din sa pamilya ko, nagsasuffer din mga anak ko, Congressman Mike. Ang aking asawa, nalulungkot sila, natatakot sila. I know your family feels the same. Yung tatay mo, si Manong Mat, lahat, they are worried about you. They're worried about our country, about our nation. Pero kailangan nating tumaya, Congressman Mike eh. Kaya yung huling pahayag na hingi namin sa iyo ay mukhang hindi kaagad magkakaroon siguro ng mga kaparehong pangyayari sa kasaysayan ng People Power 1 ng 86 tsaka People Power 2 of 2001 in which pareho tayong naging bahagi dyan. Ikaw 86 inabot mo, ako first year high school pa, pero sa 2001 hindi na rin ako umabot ng 86 kaya. Pero gusto kong tanongin ito sa'yo. Saan mo nakikita patungo ito mga pagsasakripisyo ng ating mamamayan, less than or around 2 years pang titiisin natin, and anong gusto mong mensahe sa kabataan, sa mamamayan na maaabot ng ating video interview na to at sa mga naninindigan para sa tama, the price that we pay and the sacrifices that we endure together with our family. Please go ahead, Congressman Mike. Sa lahat po ng ating mga kababayang Pilipino, lalo tigit sa ating mga kabataan, ito pong aming pakipaglaban ay paniniwala na malaki ang kamaliang nangyari. Yung pong pondo na ninakaw, trilyon, sistematiko, at umaabot sa pinakamatataas na antas ng ating gobyerno. Ngayon lang ito nangyari na talagang organisado, lahat kasama, lahat involved, at katulad ng nabanggit ko, malalaman naman natin yan sa darating na panahon hanggang gaano kataas ba yung narating nitong korupsyon na to. Sino ba talaga mga kasama? Pero sa ngayon po, may malinaw na lumalabas. Lumabas na si Saldico, lumabas yung mga sundalo, may mga sinasabi na po sila kung ano talaga yung mga nangyari. At kami po ngayon ay nagsasalita at lumalaban dahil ayaw na namin itong maulit una sa lahat na para na lang walang pakundangan ang korupsyon na nangyari sa ating bansa. Pangalawa, hindi ho kami papayag na ito'y hindi magkaroon ng hustisya. Pag ito po'y pinayagan natin na parang baliwala na lang, patuloy na lang ho itong mangyari. Hirap na ang ating bansa sa ngayon. Ang pangarap nga natin, di ba, sinasabi ko parati, sana umabot na sa punto na wala ng OFW, na hindi nila kailangan lumabas ng bansa para magkaroon ng magandang buhay. At alam to ng ating mga OFWs kasi tingnan nyo, di ba nakikita na yung mga iba't ibang bansa, paano patakbo, paano palakad, ano ba yung klase ng politiko meron ng bawat bansa, kung anong merong klaseng prinsipyo. Sabi ko kay Eric nung isang araw lang sa South Korea, yung pagkakatanggal ng presidente at pagkakakulong, di ba? Ang prueba doon, niregaluan lang ng bag. Yung bag, 100,000 pesos lang ata o 200,000 pesos in dollar terms. Parang, ganun lamang. It's about parang ganun, $4,000 ata po ang bag na yun o less than.
Dito, sinabi na milyon. Sinabi na maleta magkano, pero hindi pa rin ho tayo kumikibo. Pero naintindihan ko naman naintindihan ko. Meron ho tayong pananaw tungkol dyan. Naintindihan ko na tinitingnan pa natin ng gusto kung kailan ba tayo kikilos. Maraming galit ka Eric sa Metro Manila, negative 31. Pero Yeah, negative 31. hanggang saan sila, negative 31, hanggang saan sila pwedeng kumilos? Wala akong problema yan. Ang importante lang naman at hindi natin dapat payagan, tayo hong mga nagsasalita. Kayo din at kami. Siguro nagkataon kami ni Ka Eric nakikitang madalas namimidya, nasa social media, kaya kami yung ginigipit. Pero kayo hong lahat may karapatan. Iyan po ang diferensya ng isang diktadurya at isang demokratikong bansa. Sa diktadurya, hindi ka pwede magsalita. No? Sa demokrasya, pwede ka magsalita. Pero sa sitwasyon ho natin ngayon, meron tayong tinatawag na tagong martial law. O Yes. nakabalot na martial law. Tama. Hindi nila ginigipit ang media, pero nilalagyan nila pera ang mainstream media. Pinopondo nila lahat para ibihin ang kwento. Mabuti lang may social media. So Yes. nababalansin ng tao kung ano ba yung totoo o ano yung dapat. Pangalawa, ginagamit ang mga ahensya ng gobyerno, particular ho dyan, katulad na nabanggit, yung NBI, para imbestigahan, gipitin, at takutin ang mga tao. Sa ating mga kabataan, yan ang ating pakikipaglaban sa ngayon. Maraming mga bansa, nakita natin ito makailan lamang, talagang lumabas ang mga kabataan. Indonesia, sa Nepal, nagsasalita kung ano ang nangyayari na korupsyon sa kanilang bansa. Inaasahan ko, at dahil kayo ang pag-asa ng bansa, na lalabas din kayo, magkakaroon ng boses, at magsasalita tungkol sa nangyayari sa bayan natin. Dahil yan po naman, kami ni Ka Eric, kumbaga sa biyahe, malayo pa naman kami. Pero nagdaanan na po namin ang marami sa buhay. Kayo mga kabataan ang dapat magbantay kung ano yung kinabukasan nyo. Ano bang ibig ko sabihin, Ka Eric? Simple lang. Yung subway station, dinilay nila ang pondo. Dapat 2028, meron na tayong subway, para tayong Hong Kong, Japan, pero dahil yung pera ninakaw, kinuha, nilagay sa flood control, kayo madidelay. 2032. Magbabayad tayo, Ka Eric, ng penalty. Overall, sa lahat ng mga official development assistance na mga projects, about 400 billion pesos. Okay. Billion na. Yung billion, P. Penalty, yung lahat ng mga delays, commitment funds, lahat yan. Hindi ho galing sa akin yan. Galing mismo yan sa DOTR ng kanila magkaroon. Ng mga budget deliberations. Pagka naman po tayo ngayon sa ospital, ayaw tayong gamutin kahit may PhilHealth. Hirap na hirap tayo pagka may kailangan tayo. Bakit? Kasi nga yung pondo, kinuha nila, nilagay na naman sa pondo ng bansa, ginawang flood control. Iimbis na sana palaki ng pondo ng PhilHealth at gumawa ng magagandang programa na sana pag nagkasakit, kahit anong sakit, ay bayaran mo lang 10%. Ang pangarap di ba natin ng PhilHealth o ng isang health program ng isang bansa, hindi yung pag nagkasakit ka, mauubos yung pera mo. Either mamatay ka na sa hirap dahil nga naubos na lahat ng pera mo, pambayad, o mamatay ka na lang talaga kasi wala ka ng pambayad. Yeah. Ang PhilHealth program, dapat yun ang kanyang ginagampanan. Alalayan ng programang pangkalusugan, kahit anong sakit mo. Maliit lang ang iyong babayaran dahil meron tayong programa. Pero pag ang pondong yan, ninakaw mo, hindi mo pinaganda programa at nilihis mo sa dapat, yan po yung mga kapekto sa kinabukasan ng ating kabataan, kinabukasan ng bawat pamilyang Pilipino. Ayan. Mga kababayan, narinig po ninyo si dating congressman, dating cabinet secretary, Brother Congressman Mike. Komprehensibo po ang pagtingin natin. Matibag is just part of the fascist instrument. Instrumento po siya ng panunupil, hindi po siya instrumento ng professional law enforcement. May kabayaran at katapusan din yan. At maganda yung binanggit mo, Congressman Mike, na sa kabataan at taong bayan pa rin po ang pagkilos ng sama-sama, mapayapa, subalit determinado para baguhin ang kalagayang lugmok ng ating ekonomiya, ng ating politika, ng ating gobyerno. And we can only do so much. Ikaw, ako, bilang mga advocates, bilang mga catalyzers. But happy kami sa Bigwas ng Agila that you still keep your voice open para marinig ng taong bayan in spite of the threats sa security mo, sa buhay mo, sa pamilya mo, at sa inyong pang-ekonomiyang survival, and yet you still continue to lead our people together with the groups na nabubuo natin, na lumalawak na rin.
At nakikita ito ng taong bayan, Congressman Mike. Mabuhay po kayo at mabuhay po ang inyong pamilya at ang paninindigang inyong pinagpatibay kasama sa ating mga kababayan. Saludo sa iyo, Brother Congressman Mike. Mag-ingat ka and God bless you and your family. Maraming Salamat, Brother Eric. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Mabuhay. Mga kababayan, nakasama po natin si Congressman Mike Defensor. Dito muna kami sa aming episode ng Bigwas ng Agila. Maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa amin at sa next episode talakayin natin ang iba pang mga issue na ating hinaharap. Maraming salamat sa inyong pagtulong at pagpapalaganap sa ating mga programa at videos sa mga talakayan na ating idinudulot ng ating programang Bigwas ng Agila. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Bye for now.